in heaven. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us, and do not bring us into temptation but deliver us from evil. Kuya Jesus, Diyos Ama, basbasan niyo po ang lahat ng bawat isang kabuuan. Di lamang po kami nakikinig, di lamang po kami nagsasabuhay, kundi lahat po kami na iyong nilalang. Pagpalain po nawa ang bawat kabuuan at bigyan mo po ng karunungan at kaalaman sa mga pangaral na ipinagkakaroon sa amin. Tunghayan mo po ang aming kabuuan at bigyan po kami ng lakas at karunungan na mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat isa. Muli po, Ama, basbasan niyo po ang bawat isang kabuuan na ikaw ang maghari sa aming kabuuan, sa aming isipan, damdamin at kalooban. Maging ang pagpapahayag ng iyong banal na liwanag sa lahat ang bawat isa at ang banal mong pag-ibig ang siyang magpuplon sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasunan. Dakilang lumiga ang kain ng aking mga kapatid, ang kain ng lahat at bawat isa, ng kasaganahan at kalakasan, ng pagpapala ng iyong banal na liwanag. Basbasan niyo po ang kain ng aking mga kapatid. Muli, Ama, itinataas ko po ang bawat isang kabuuan at ang kanilang mga hingin at hibigin sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang pahahayagan at pagkakatuwa. Muli, dakilang lumigya ang hapag ng bawat isang tahanan ay managana at magkaroon ng kalakasan. Siksik liglig ang papalang pinagdalong po sa bawat isang kabuuan ng nakaraang panahon. Ngayon po ay sisigad na naman ng bawat isa sa panibagong buhay, sa panibagong kalikasan na aming haharapin ang bawat isang kabuuan. Dakilang lumigya, basbasan po po na maakahayin ng bawat isa ang kasaganahan. Kasaganahan, siksik liglig at umaapaw ang pagbabalang pinagkakaloob ng ating tulad ng mohos ng ulan na naglilinis ng isang kataungan at ang pangaral ng buong may kapal ay magbibigay liwanag at kalakasan sa lahat at bawat isa. Ang basbas ng kasaganahan, ang basbas ng kasaganahan, ang basbas ng kasaganahan, kalakasan, kalakasan, kalakasan sa bawat isang kapal. Ang basbas ng dakilang itikha, ng dakilang anak, at ng banal na Espiritu Santo ang katotohanan, kasaganahan, kasaganahan, siksik, liklik, umaapaw, ang pagpapala ng buong kapal sa bawat isa mula ngayon at ang kasaganahan. Kasaganahan, kasaganahan. Muli ang mga kapatid na nag-aaral sa paaralan ng buhay. Ang mga nakaraang panahon na inyong hinarap, binigyan ng masaganang kaalaman at karunungan. Ipinagkaloob niyo ang inyong kaalaman sa paghahayag ng mabuting balita ng Pilipinas. Muli, dadako na naman ang inyong mga pangyapak sa panibagong yugto ng buhay. Ibibigay sa inyo ng dakilang bigyan ang mga pangaral na ito upang siya maging kalasan ng inyong kalaban, ng inyong kabuuan. Biyayang ipinagkaloob ng Ama sa lahat ng bawat isa. Hindi ito inaaral o pinag-aral, kundi ito ay ibinibigay ng buong may kapal sa lahat ng bawat isa. Upang makilala ng buong sangkatauhan, ang mga talikhagang inahatid sa lupa ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kaalaman ng bawat tumutunghay at nagmamahal. Kaya ako ito nawigan sa inyo aking mga kapatid na nag-aaral. Winigan sa inyo ng nakaraang panahon na ang lahat at bawat isa ay naghahanap ng mabuting balita, naghahanap ng kaligtasan. Inaabukap kung saan nila ito matatagpuan. Saan man sila lumingon o luminang, ay di nila maabukap ang tunay na salita ng buong may kapal. Oo, maraming mga ngaral. Maraming nagpapahayag. Maraming nagpapaabot ng mga
mabuting balita na kanilang hinahatid. Ngunit hindi ito maunawaan ng isang kalauhan. Doon pa rin sa titig, binabaybay ng buhay. Doon pa rin sa titig, nila ito inuunawa. At kapag ikaw o kayo ay nagbigay ng mabuting balita sa kababaan na may hayag at makapahatid ito sa kanila, nagkakaroon sila ng kagalumihanan. Nagkakaroon sila ng pag-aalala. Bakit kaiba ang aking narinig? Bakit tila hindi ko maunawaan ang mga paabot sa amin? Ngunit ang lahat ng kanyang umininga ay tila bagay tumitingo sa aking damdamin at looban. Sumisiksik ito sa aking kaisipan. Hinahanap ko ang kahulugan sa bawat titik at salita ng kanyang iminutawi. Nagpapahayag ng mabuting balita ng Pilipinas. Hahanapin ko muli ang mabuting balitang ito na nagbigay sa akin ng kaalawanan, na nagbigay sa akin ng kaalaman, at higit sa lahat, nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang kapanatagan ay pinagkaloob sa inyo ng mga tagubilin at paalala ng pagpapalagay ay magbibigay sa inyo ng kapanatagan at kapayapaan. Magbibigay sa inyo ng kalakasan na iharap isang buhay, ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagat hindi na kayong pinagkalooban ng buong may kapal sa talikhanan, bagkus sa diwa at buhay, upang ito'y mahayag nang wala kayong panalinagan. Tulad ng isang magulang, ang kanyang mga paslit ay kanyang inaangkay hanggang siya ay magpatatag sa kanyang paghakbang at siya ay sa kanyang pagtakbo ay matatag ang kanyang tutunan. Ganon din kayo aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan ng buhay. Ibinigay sa inyo ang diwa at buhay upang mahayag sa inyo ang turo at aral na magbibigay sa inyo ng kapayapaan, na magbibigay sa inyo ng karunungan at kaunawaan, na magbibigay sa inyo ng kalakasan at pag-ibig sa lahat at bawat isa. Sadyang ang mapaghanap ang tao. Sadyang ang tao ay hindi na kontento sa kanyang tinatanggap. Sadyang ang tao ay kaya na natin sa isang salita na mapanglamang, mapagpangari, at di inaalintana kung meron siyang nasasaktan o nadulukhagi. Ngunit ang mga bagay na ito, ang tinig na dakilang nabigay, ihahatid ko sa apat na sulok ng sandaigdigan. Sapagkat panahon na ang lahat at bawat isa ay tumungo sa landas ng buhay ng kabanalan. Haharapin niya ang bukas na merong pag-asa. Haharapin niya ang bukas na matatag sa kanyang hakbangin sa paggawa ng kabutihan tungo sa kapayapaan at tungo sa dakilang buhay. Kaya nang wika sa inyo ito aking mga kapatid na mag-aaral, tulad ng wika sa inyo, panibagong sigla ng buhay o sigad ng buhay ang darating at inyong kakaharapin. Ang turo at pangaral sa inyo ng dakilang bibigyan, siyang magiging saklob, sanggalaw ng inyong katawan. Upang ang lahat at bawat isa na sa inyo ay magbibigay na kapighatian, magbibigay sa inyo ng kahirapan, ay hindi kayo matitinan sa inyong kinalagyan. Manatila ng inyong mga pagyabak na nakalapat sa lupa. Nang sa gayon, ang biyaya ng dakilang lumikha ay puspos, siksik at bigli na hinahatid sa inyong kuwan. Ang lahat ng inyong pinagsikapan at pinaghirapan ay mayroong ganting galaw o ganting pana ang bawat isang inyong ipinagkakalupan.
Kaya ito ibinibigay sa inyo aking mga kapatid na nag-aaral sa paralan ng buhay. Nang sa gayon, ang lahat at bawat isa ay makaparoon sa buong may kapal. Magkaroon ng katatagan sa kanyang bangin sa araw-araw ng kanyang pamumuhay. Oo, aking mga kapatid na mag-aaral, uwi ka sa inyo. Kung dati ang kahapon ay di na bagay umaandap-andap ang iyong mga ginawa. Ngayon, pagdidingasin ito ang dakilang ng Islam, ang apoy na ito. Kaya kailangan lang ang inyong pagsisikap at pagtsatsaga na ihatid ang mabuting balita sa lahat at bawat isang nananalig. Sampu ng kamahal sa buwan. Tulad ninyo, ang wika nga ng inyong kabuuan, tila bagay napakalayo na aming mahal sa buhay sa pagparito sa dakilang bukla. Sa darating na araw, ay kayo'y sama-sama at magkakaisa sa isang pananampalataya, sa isang gawain, sa isang banal na pag-ibig ng dakilang lumikha na inyong yayabusin at aagamin at sa inyong isa sa buhay mula ngayon at magpasawalang tayo. Aking mga kapatid na mag-aaral, muli kong ihahatid sa inyo mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan sa banal na kasulatan ng dakilang lumikha mula ngayon at magpasawalang. Sa ngalan ng dakilang Ama, sa ngalan ng dakilang Anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo ng katotohanan, ang mga dakilang lumikha, nagpahayag ka sa kalagitnaan ng tinapay na walang balita. At ito ay kanilang kapalit. Tatlong talata. 100. Sandali lang po ah. Sa may ang kapayapaan, sa may inyong banal liwanag, mula ngayon at magpasawalang. Muli ang pakikipagdayan, kalakip ng inyong pag-aaral. Magandang mga sila. Ate Johnny yun? Sa 188 po sa gawa 16. Gawa 16. 16? 16, 1-6. Tatlong tata. 19, sa 18, 19, ano pala? 38, 39, 40. 38, 39, 40. Diyan, anong chapter? Gawa po, gawa 16. Verse? Gawa 16. 38 to 40 po. Uli. Sorry. Sa gawa 16 po. 38 hanggang 40. Papa, suladin mo. Patayin ko lang. Basahin ko na po. Sa 38 po, ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. At natakot sila nang malamang mamayang Romano pala ang mga iyon. Sa 39 po, kaya't sila'y pumaroon at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila ang mga ito at pinakiusapang umalis. Sa 40 po, paglabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia. Hinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagubilihan nilang magpakatatag sa pananampalataya ang mga ito. Yan po.
Maaari po pang mag-share na ngayon, Sister. Nakatingin ka na dyan eh. Sige, Sister Jo. Mamaya na po. Muni-muniin ko pa po. Titig na titig ka kasi eh. O sige, si Sister Ipa. Okay naman, Sister Ipa. Okay, si Sister Joy na lang. Magandang umaga po. Ako po yung nagpupulit nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, ready po sa manay. Para po sa akin hindi po nagpapaalala po sa atin at nagpapaalala nga po na ang patatagin po natin ang pananampalataya po sa Kanya. Huwag po tayong bumitaw sa anumang po pagsasanay na dumarating sa atin. Patuloy lang po tayong kumapit at magtiwala na lahat po ng bagay na ating tatahakin at ating dadaanan ay ating mapaglalabanan. Gayon po sa pamagitan po ng kanyang pag-agapay sa atin. Lahat po ng pagsasanay ay pagtatagumpayan po natin at gayon din po lahat po ng sigalot o dilim man dumaan po sa atin ay darating po ang dulo na magkakaroon po ng liwanag dahil po sa pananampalataya at pagtitiwala po pinagkakaloob po natin sa Kanya. Yun lamang po, binabalik ko po ulit pa sa salamat sa dakilang anak sa Banal na Espiritu Santo, ngayon po sa nanay. Salamat po. Salamat po, Sister Joy. Sister Ipa, okay ka? Naka-off ka, Sister. Magandang umaga po sa akin. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang Ama, dakilang Anak, sa nanay. Tawa nga po sabi ni Sister Joy na ito isang paalala sa atin na sabi nga po is tayo nga po na mga nagsisipag-aral ay yung mga turot aral na ipinagkakaloob po sa atin ng dakilang Ama huwag po nating sayangin. Bagkus gumawa po tayo ng karapat-dapat na ito ay maipamahagi sa iba na kung saan marami pong mapupulot ang iba sa atin na kung tayo nga po na bilang mag-aaral ang magkakaloob nito is mahirap nga pong intindihin pero sabi nga po is kahit po hindi nila maunawaan basta't narinig po nila ito po ay titimo sa kanilang puso't isipan upang sa ganun po is magkaroon din po sila ng kung ano man po yung natatanggap natin mula sa ay kanila rin pong matanggap. At sabi nga po is paalala dahil nga po sa panahon ngayon is talaga pong mas tinatangkilik ng iba yung pangmaterial na bagay isa po sa gawaing kabanalan. Dahil nga po sa ngayon na obserbahan po natin na talaga naman po pagdating nga po doon sa kabanalan is binabaliwala po talaga ng iba na kung saan is hindi po nila alam is napakahalaga nito sa ating buhay. Dahil nga po is ang nagbigay po sa atin ito ay ang ating dakilang Ama.
kung saan po is yun po yung gagawin nating panuntunan o gabay sa pagtahak sa ating mga buhay, na kung saan po is yung salita ng Panginoon ay yun po yung ating buhay na ating buhay na yung buhay na isasagawa natin po sa lahat ng pagkakataon, na sabi nga po kanina is pagkakaisahin niya tayo at upang magkaroon po tayo ng mas masagana at mas ayos na pamumuhay, na kumbaga pag-iisahin po tayo sa kabanalan. Kumbaga marami man pong religion na lumalabas ngayon, pero darating po yung time talaga na pagkakaisahin po tayo ng Panginoon upang yun po yung ating sundan, ating pong maisagawa at ating pong maisabuhay sa lahat ng pagkakataon. Yun lamang po at maraming salamat. Muli ko pong ibinabalik ang papurit pa sa salamat sa dakilang Ama, dakilang Anak at sa mahal na Ina at sa banal na puso. Maraming pong salamat. Salamat po. Maaari po bang makipag-share si Sister Rexy? Sister Rexy. Or si Sister Emily. Sige po, si Sister Love. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na dakilang Ama, dakilang Anak at dakilang Banal na Espiritu. Sa akin pong pagkakaunawa, sabi na bagong tinapay na walang libratura sa araw na ito, banggit na po ng mga kapatid po natin na unang nagbigay po ng pagkakaunawa nila. Isa po itong palaala po sa atin na pinapaalala po sa atin ng dakilang lumikha na humingi tayo ng paumanhin sa ating mga kapwa natin kagawa ng kasalanan at higit sa dakilang Ama, at alisin natin yung inggit dahil yun yung nagiging punot dulo ng ating hindi kagaanan sa pamumuhay. Yun, huwag nating, dahil nga may unang nabuksan na yung pintigin, yun ang konsensya na unang sa atin na yung intuition, kung ano yung yun yung tama nating dapat gawin. Huwag na nating inggit sa ating kapwa kung yun sila yung nauunang pinagkakaluban ng kanilang mga minimiting sa buhay. Kung hindi man dumating yun ngayon, patuloy pa rin tayong gumawa ng kabutihan at higit sa lahat patatagin at yung ating pananalig sa dakilang Ama, dakilang Anak at dakilang Banal na Espiritu, kung ano man yung mga pinagdadaanan sa buhay natin. Dahil nandito tayo sa mundong ibabaw, maraming pag-aaral, maraming pagsusulit na kailangan natin talagang pag-aralan. Dahil sinabi sa atin na kaugnay yung ating noong nakaraang past life natin. So, dahil nasa aralin na tayo, patuloy wag tayong bibitaw dahil maswerte tayo dahil sa napakaraming una tayong kanyang tinawag para maging sundalo ng kanyang magbibigay ng kalakasan sa iba nating kapwa. Kung tayo ay
katulad pa rin ng dati, para nating magagampanan yung ating tungkulin. Oo, mahirap, pero sa ating pananalig at pananampalataya, nakalakip ang hindi ka naghihintay ng anumang kapalit sa anumang yung tinulong, magaan sa puso't isipan kalooban. Hayaan mo na lang yung mga salitain na naririnig mo sa iba't ibang tao. Pagkus talagang naglilinis tayo ng ating mga kasalanan. Darating din sa bawat isa ang kanila ding mithiin para sa bawat pamilya. Ngayon din ang ang aking hinahangad para sa aking buong pamilya na nagdaang araw na hindi maganda ang nangyari sa aming pamilya, sa aming probinsya, na nagkakainggitan sila. Noong nakaraang araw, sumapit ang bago mag-26, biglang ngayong sabihin sa kanila, sa aking mga tiyahin, pinagpadala ako ng isang mensahe sa kanila. Umiyak sila sa mensahe ko na pinadala. Alam ko na hindi ako yun. Dahil nagkakagulo sila. Dahil sa kanilang inggitan, sa kanilang pamana, sa kanilang... Nalulungkot ako dahil magtatapos na ang taon, may samaan ng loob ang mga tiyuhin ko. Yung pang-walo at pang-pito at pang-siyam, yung may alitan. Nakakalungkot. Pero alam ko na ako yung magiging tulay doon, kaya para magkabati sila. Na ang taong ito para sa akin, masarap, na malungkot, na masaya, na may kirot, dahil hindi gaanong maayos yung pamilya namin, dahil kailangan kong humiwalay sa kanila. Na lagi kong dinadalangin sa darating na taon, nagkaayos na ang buong pamilya namin. Ito yung isang pagsusulit na binigkaloob sa akin ng ating Panginoon, dahil kailangan kong magmisyon sa aking mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga salitain, mas masakit. Masakit talaga sa puso kapag yung mahal na mahal mo at sarili mong iyo. Ang hinihiling ko lang po sa kanya na maging matatag at lalong ang aking pananampalataya. Ganun din ang aking kapatid, na masaya ako dahil kaanuman yung achievement ko sa buhay, hindi sila naiinggit sa akin at supportive. Very supportive yung dalawa kong kapatid. Sorry po. Muli ko pong binabalik ang papuri at pasalamat sa mahal na dakilang Ama, dakilang Anak at dakilang Banal na Espiritu. Maraming salamat. Salamat po. Tunay na bago year end,
pinagkalooban ka, Sister Love, na i-share mo yung biyayang mula sa dakilang nagkira. Mapagtatantunin nila ang mga bagay na yung pinagkaloob na tinapay na ito. At yan nga sabi, ang tinapay na ibinigay sa atin ay magkaroon tayo ng sharing. Katulad nga na sinabi, ay tayo ay maging kawal may kapal. Maging matatag tayo sa mga bagay-bagay na ating kakaharapin. At yan ay binibigyan niya sa atin. Pinaunawa na sa atin ang kung may kapalyang may biyaya para maunawaan natin kung paano natin i-share sa kanila. Kaya nagagalak ang bawat isa na nakabahagi ka rin ng tinapay na walang pagkakita. Na sabi nga, hindi ito pinag-aralan, hindi ito itinuro ng tao lamang, kundi ito ay binigay sa bawat isa ng buhay upang ito ay maging kalasag natin sa paghahayag at kalasag sa anumang kapahamakan, kaligtasan sa bawat isa. Maraming salamat, Sister Love, sa iyong biyayang na ipagkaloob sa iyong mga sa buhay at sa kapwa. Muli, maaari kong makapag-share si Sister Emily. Kung ano po ay Sister Jo. Magandang umaga po. Sa akin po, andito na po tayo sa kanya. Ibahagi niya, ang kailangan na lang po natin, ibahagi po natin yung mga napag-aralan natin. Kung di man po natin maituro, maipakita man lang po natin sa mga nasa paligid natin ang paggawa po ng kabutihan upang mahikayat po natin sila na maging makasama po natin or makabahagi po sila sa atin. Andito po ngayon si Tina, pero wala daw po siyang internet, kaya hindi po siya makasali sa atin. Kasi sirada po yung dati niyang cellphone. Okay. Yun lang po. Salamat po. Tinext ko nga si Sister Tina. Siguro nga. Ina po? I-text ko nga si Sister Tina sa Messenger Apo. na. Wala po siyang sirada po yung cellphone niya eh. Kaya hindi po niya makasali. Saka mahirap daw po ang internet sa kanya. Okay po. Salamat po. Magpalain din sila at kanyang pamilya. Salamat po. Maaari po ba magbahagi sa Sister Sister Conching? Magandang umaga po. Para sa akin po, sabi nga po ni Sister Joy, isa din itong paalala na ano man yung dinaranas nating pagsubok, hindi tayo dapat na mawala ng pag-asa at lalo't higit ng pananampalataya sa Kanya. Na patatagin natin ang ating pananampalataya, maging matatag tayo sa anumang pagsubok na ating dinaranas kung meron po. At yung pagpapatawaran sa bawat isa na sabi nga po ay matuto kang magpatawad at humingi ng tawad. Kasi nga po, sa pamilya din po kasi namin may problema po ako dun sa
may problema din po ako doon sa dalawang kapatid ko, yung kasama ko dito, tsaka yung nasa Bangkulase. Dahil lang po sa ano yun, sa eleksyon. Sabi nga po nung nakababata namin kapatid, wag na siyang makapunta-punta dito kasi tinanong siya nung anak niya nung Pasko kung ano, sabi, Nay, punta raw dito si tita eh, sabi nung manugang niya. Kasi yung manugang nga niya, ano eh, kumandidato. Kaya lang, ang ate ko kasi, ang sinuportahan niya, yung kalaban ng manugang ng kapatid ko. Kaya, nagalit. Pero, yun naman pag manugang niya, binabati siya. Binabati po yung ate ko. Eh, sabi nga, yung sinabi nga nung manugang na, Nay, pupunta raw si mami dito eh. Sabi, hindi, wag ka makapunta-punta dito. Sabihin mo, wag ka makakapunta-punta dito. Sabi ganun. Sabi naman ng ate ko, nung kasi yung kasalukuyang kasagsagan ng ano ng eleksyon ng pangangampanya, sabi niya, hindi, ano lang yan, isang araw lang yung eleksyon, hindi tayo dapat na nag-aaway-away, sabi niya. Kasi ang inaano lang naman kasi naman ng kapatid ko, kung sumuporta man siya doon sa kabila, yung wag niyang ipakita, yung wag niyang, yung, kasi talagang pinakikita niya eh, sa lahat ng tao na talagang hinihikayat niya yung mga tao na yung suportahan, yung sinusuportahan niya. Kaya, sabi ko nga, magbati na kayo. Sabi ko, Pasko, hindi kayo magbati. Hindi. Pero ang ate ko naman po kasi madali naman niyang kumbaga, madali po siyang makamove on eh. Kaya nga sabi niya sa akin, bigyan pa kaya tayo ng pera ni Edwin? Sabi niya gano'n. Yung anak ng kapatid ko na isa na yun. Sabi ko, ewan ko, pero siguro ako bibigyan. Ewan ko lang ikaw, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko nga po, bago man lang sana matapos itong taon na to, yung magkasundo sila na siguro kahit na yung ate ko mas matanda man siya, siguro dapat na ano rin na kumbaga humingi na lang siya ng pero hindi ko rin kasi alam eh, pero sabi ko nga po, pinapanalangin ko nga po na sana bago man lang matapos tong taon na to, na magkasundo. Dahil kasi pagka nga po lumalakad kami, lagi nga po kami tinutokso ng mga nadadaanan namin. Tawagin nga po kami 3 Maria. Kaya ngayon, pagka nilakad kami, sabi, ba't dadalawa kayo? Ay, yun lang po na siguro nga po, isa itong pag-aaral sa amin, isang pagsubok kung gaano po katatag yung ano namin. Pero hindi naman po ako, kahit nga po ako, sabi ko nga po yung dinanas ko noon, pero pinagkaloob naman sa akin, ngayon nga po yung nakakakita na ako ng maayos ngayon, na lagi ko nga po tinadalangin yun. Nagpapasalamat po talaga ako. At hindi po ako talaga bibitaw, ano man po yung pagsubok na dumaan sa buhay ko. Yun lamang po. Maraming po salamat. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po. Maaari po pong mag-share mabalikan po natin yan. Tulad nga sabi ng kapatid na Kunching, dahil sa election. Ilagay na natin yan kasi meron din tayong unang-una, dapat meron tayong kalayaan. Kahit na hindi mo ipagdildilan o ipagsiksikan yung ibig mo. So, ganun din ang binigay sa atin ng May Kapal. Lahat tayo ay may kalayaan. Kaya lang, ang kalayaan na yan ay dapat natin susupiling kung sosobrahan. Yung kalayaan na pumili ng tamang ating halal o ating nagugustuhan. Pero hindi mo naman pwedeng isiksik sa mga tao na itong tao ito ay ganito. Kung ano ang nasa puso nila. Kung ito ba'y makakabuti sa panunungkod. Tandaan natin tayong lahat ay may kalayaan. Matatapos yan na maayos yan. Oo nga po. Kasi ako, maski naman po ako sa sarili ko, hindi ko rin naman po talaga binoto yung ng kapatid ko. Kaya nga lang po, hindi ko naman po, yung kundi
kumbaga hindi ako vulgar na ano na wala akong sinasabi na ano, sabi ko wala naman akong iboboto na ulo, puro kagawad lang talaga, sabi kong gano'n. Tsaka yun din po kasing kalaban, ano din po namin kasi kamag-anak din po namin eh. Pero sabi nga, siga daw yun. Sabi ko, siga nga yun pero marunong gumalang sa nakatatanda. Hindi kagaya nung manugang ng kapatid ko. Hindi marunong gumalang. Sa akin nga lang po kung minura-mura nga po ako nun eh. Kaya din ang ate ko, hindi siya sinuportahan dahil may ganun din pong pangyayari na hindi niya makalimutan yung ginawa sa kanila ng yun. Kaya sabi ko, maaayos din naman siguro, maaayos naman yan. Alam ko na may pagkakataon na si Lord na yung gagawa ng paraan para magkasundo po sila. Opo. Salamat po, Sister Ruby, kung makapag-share. Naka-off ka, Sister. Okay. Basahin ko. Labo na ka. Sa 38 po, pinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod, sinabi ni Pablo. At natakot ang mga iyon, malamang sila Pablo at Silas pala ay mamamayan ng ano. Kaya't sila'y pumunta sa bilang lupa. Sa 38, kaya't sila'y pumunta sa bilang lupa at humingi ng paunan sila sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ng lungsod. Sa 40, pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ng mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Minsan po may mga bagay sa buhay na hindi natin inaasahan. Kailangan lang po natin maging matatag at humingi ng awa at gabay sa Kanya. Dahil ayaw man po, yung mga bagay po na nangyayari na ayaw man po natin, talaga po siguro mangyayari. Pero minsan po, yung mga bagay na hindi natin din gusto, yun po yung siyang magpapatatag sa atin. Magpapatatag din sa pananampalataya natin sa taas. Yun lang po. Yun po. Salamat po, Sister Ruby. Pwede ba mag-share si Dr. Thomas? Bali, ano po, hindi ko po maintindihan yung ano, yung nakalagay dito, pero mag-share na lang ako yung mga ano, yung mga pangyayari po. Yung mga ano, yung mga nangyayari sa akin na marami sa pamilya namin nagkakaroon ng inggitan sa amin, gano'n. Hindi naman kami ganun ka well off. Tapos hindi po, parang ano po karaniwang ano lang naman kami. Tapos yung nangyayari po sa magulang ko, nasa ano pa rin sila, nasa titik pa rin na ayan, magkaka-award na naman kami sa yung pamilya magkakaroon ng award dahil ang hula ko lang doon nagbibigay sila sa mga pare siguro, kaya yan na naman, may award na naman ang family, best family award of the year. Ayun po, sana po ano nila, hindi dumating ang panahon na huli ng lahat ng makilala nila ang tunay na hangarin ng Diyos sa kanila. Yun lang po. Kami po yan, nagsisikap pa rin kami. Naghahangad pa rin kami na kung anong maibibigay sa amin ng aking mga magulang. Kung meron, kung hindi man sila nakukonsensya. At
kami naman po nagsisikap naman po. Minsan nagiging plastic na rin kami na ah, okay sila, ganyan, maganda yung patutungo namin sa kanila. Naging plastic kami na dahil nagkakainggitan nga parang ganun Parang kanya-kanya ng kapirahan, ganyan. Dahil sa kapirahan na yan. Tapos, yan, pag, watak-watak na, kanya-kanyang lakad na, walang, lang, dahil lang sa pagkain yan, dahil sa pagkain din nagkakasama. Pero pag wala nang pagkain, wala nang gathering, yan na naman. Kanya-kanyang problema, kinikim-kim nila. Yun po ang aming pamilya. Ayun po. Sana po, yun nga po, sabi nga natin, magkaroon ng biyahe, magkaroon ng magiging masagana itong 2024 nang sumaya po ang lahat ng kapatiran po, lalo na po. Dahil nalalaman po namin na kulang po tayo ng budget, ganyan. Tapos, ayun lang po masasabi ko. Salamat po. Salamat po. Salamat, Dr. Tomas. Mali ba mag-share si Dr. Attorney Indira or si Attorney Norjay? Magandang morning po. Magandang morning po. Yung partner medyo nagpa-play. Napigil ako, nakakamiss. Sige, ako na lang po muna, tita, no? Okay po. Magandang umaga po muli. Papurit pasalamat. Una tuloy po sa pong may kapal, sa ating dakilang pong may kapal, dakilang Ama, dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Muli po magandang umaga sa bawat isa. At sa pagtatapos po ng isang taong dumaan, ay muli ang ating pagtitipon-tipon mga sa pagsasara ng taong ito ay binigyan po muli tayo ng isang tinapay o yung pagtitipon nito, pag-aral nito na upang ang tinapay nating mga pinag-aralan na po na walang libadura, nating sinabuhay, pinag-aralan, higit pinagsulitan, ay muli parang ngayon po ay yung binubuo na ba or sinasummarize para sa buong taong ito. Kaya maraming salamat po sa pong may kapal, sa Ama, sa magitan ng dakilang Anak, ng banal na Espiritu na tayo muling nagkita-kita po at muli sa pagkakataong ito ay nagbahagian ng ating mga aralin, mga pag-aaral, mga pagsasanay. Sa tinapay pong ibinigay sa umagang ito, medyo sa unang basa po medyo malalim ng konti, pero sa na lang, magbabahagi na lang po ng pangunawa sa pamamagitan ng mga aralin na ating pinagdaanan. Doon po dito nga po sa aking pangunawa sa pagbabahagi ng maestro kanina, ay kumbaga halo-halo po yun ng konti na kung ang isang kabuuan ay nakaugnay ay maintindihan niya na yung yung mensahe or yung pagpapaliwanag ay maaaring para sa kanya or para kanino man ko. So yung bahagi nung doon na binigay ay maaaring masabay ko pong para sa akin po. Yung isa nga po doon na naibahagi at pag-aralan ko po, sabihin ko na po sa akin kabuuan po nitong buong taon ay yung sinabi niya na nung may katangian yung isang tao na yung walang kakontentuhan. So ito yung isa kong pag-aaral sa buong taon ng lumang ito. Kumbaga, ang biyaya ng Panginoon ng pong may kapal ay tunay nga pong siksik, liklig at nag-uumapaw. So nasa atin po, sa ating mga kalagayan, kung paano natin papalagaan at bibigyan yung pagpapala niya, bibigyan natin ng kung ano ba yung pagpapalaga na kung paano niya binigay sa atin. So
dito po ako nagkaroon ng konting, hindi lang konting kundi ng pagkakamali po talaga ng mga desisyon na masabi natin na yung karamihan or yung dating buhay ko po natin ay nasasabi natin noon na tayo napapabayaan, pero ang totoo po ay hindi nga po tayo pinababayaan ng Panginoon. Ang ganyang pagpapala nga po ay tunay na nag-uumapaw sa bawat isa. Nasa atin po, tayo po, na binigyan na ng karunungan, kaalaman kung sa mga pamagitan ng kanyang tinapay na libadura na sa atin ay binibigay yung buhay diwa. Nasa atin po yung kumbaga tayo po yung sumusubok yung ating katatagan, yung ating pananalig at pananampalataya sa kanya sa mga pagpapalang binigay niya. Ito po yung aking isang napag-aralan nga po itong nagdaan na buong taon itong taong ito. Kaya't yung aralin na ito ay sa pagdating ng panibagong taon, pagdating ng panibagong bukas, ay panghahawakan ko po ito na ang pag-aral na ito ay kagaya ng sinabi niya po rin kanina na magkakaroon ng bagong pag-asa. Ito yung binibigay niya po sa atin na pagdating ng bagong taon ay pagdating din ng bagong pag-asa sa bawat isa sa atin na higit na dumaanan sa mga pag-aral na kumbaga natutunan na nga po yung mga bagay-bagay, mga nangyayari sa ating kapaligiran, at ito naman po yung ating may babahagi rin sa ating kapwa at sa ating mga hindi lang sa ating mga mahal sa buhay kundi sa lahat at bawat isa po na wala pong pagtatangi at pagpipili. Kaya ito po yung isang aralin na aking natutunan po yung isa ko rin pong pagbabahagi na ma-share sa lahat sa bawat isa sa aralin sa pag-aaral na nitong dumaang taon ay patungkol sa yung tinatawag na pananalig at pananampalataya. Kasi di ba po ang binibigay sa atin dito ay buhay diwa na, at lagi niya pong sinasabi na ang kailangan ng bawat isa ay ang pananalig at pananampalataya. Medyo matagal-tagal ko na rin po itong mga iniisip nire-reflect kung ano po ba ang buhay diwa dito sa salitang ito. Kasi parang sinasabi ko na ang ginagawa naman po namin parang ganito pa yung kaisipan na parang normal ba na tao, yung sabihin natin yung parang hindi naman walang alam, pero yung parang nagtatanong pa rin na ano kayang ibig sabihin nito kung baga sa isip na parang sabihin na natin hindi pa nakatanggap ng pag-aaral ng mga aralin or nagkaroon ng karunungan ng pag-aaral natin dito. Sabi ko, bakit kaya yung mga bagay na hinihiling pa natin, ganyan, for example, na hindi pa nagaganap, o yung mga bagay na dinidesire ng ating kabuuan ay hindi naganap. Sabi niyo po na kailangan ng pananampalataya. Ano kaya ang ibig sabihin ng pananampalataya? Dito po ba kami nagkukulang? Dito po ba ako nagkukulang? Doon pa ako parang talagang nilalaliman ko pa po yung aking aralin dito sa aspetong ito. Yet natutunan ko po along the way na natin sa pag-aral na maaaring ang itong sinasabi na pananampalataya, pananalig na kailangan ng bawat isa, higit yung mga nandito na kailangan natin, for example, kailangan ko na maisabuhay at masaganap, ay ito marahil ang sa aking pag-aaral pa na ito ay yung pananampalataya ay itong paggawa ng kabutihan nga po na walang hinihintay na kapalit, ang tuloy-tuloy na pagsasaganap ng mga tinuro niya, yung kabutihan nga po na may kalinisan, may kababaen ng loob. Ito po ang parang equivalent ng pananampalataya, pananalig. Pero sabi ko, Lord, bakit parang kulang pa rin, parang hindi pa rin ano pa kaya ang kulang? Sabi ko doon sa ako. So sabi ko, ano ba ang kulang sa pananalig, pananampalataya ko? Sa pagtatanong ko pang ito, sabi meron kasing pumapasok na mga
siguro kaparanan niya na pagsasagot. At yun nga po natutunan ko rin na ang pananalig at pananampalataya ay patungkulin sa katapatan ng ating kabuuan ng sa paglilingkuran. So hindi lang pala yung may kalinisan or yung tuloy-tuloy na paggawa ng kabutihan, kundi yung may katapatan, yung katapatan na sinasabi na yung i-surrender natin ba, yung complete surrender talaga na sa kanya, sa buong may kapal, na yung pananalig na ganong klaseng pananalig na yung pagdududa ay talagang wala po doon, parang zero ba na doubt. Baka ito yun, doon pa ako nakulang kasi sa tuwing na yun nga, sinasabi ko na, Lord, ginagawa ko yung ganito, hindi po sa sinasabi natin sa buong katawan po, or sa lipunan, kundi sa ating kabuuan lang, kinakausap lang natin kabuuan natin at siya, dahil doon naman tayo sa kanya nakikipag-usap na, Lord, ito pa yung ginagawa ko, parang ano pa kayo, parang ina-evaluate natin, nag-self-evaluation ba tayo para matingnan natin o makita natin kung saan pa tayo, nasa level tayo ng ating aralin sa kanya. So sabi ko, ito yung ginagawa, tapos ano pa yung kulang, tapos may darating na mga pag-aaral or mga sagot, mga ganyan, bagay-bagay. At yun nga po, yung kasi binigay niya na po ito, at tuloy-tuloy niyang binibigay sa atin. So sa binibigay niya sa atin, parang kailangan palang isabuhay yung bawat na isa yon, yung sinasabi niyang katapatan sa paglilingkuran, lagi niya pong binibigay yung po, di ba po yung may kalinisan, yung may kababaan ng loob, yung may kabal, yung mga bagay na ito, sabi ko, ito yung summarize ng binibigay niya lagi sa atin, inulit-ulit niya sa mga manggagawa, sa mga mag-aaral na nandito na sa paral ng buhay. At ito yung parang sa mga bagay na ito binigay niya, parang ito yung pananalig at pananampalataya in capsule, parang ganun pa yung in summary ba. Ito ba, siguro ito yung sinasabi niya dito sa mga elementong ito, dito ako may pagkukulang. Parang doon ko pinipinpoint sa katapatan, doon ako nagkakakulang kasi sabihin, pag wala akong katapatan sa Lord, nagkakaroon ako ng pagdududa ba sa aking ginagawa, sa aking pananalig sa kanya. Ibig sabihin, yung paniniwala ko parang magkukulang. So wala akong katapatan, nagkukulang ako ng katapatan na sinasabi ko na nananalig ako sa kanya dahil nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan sa aking ginagawa. So yung mga elementong ito, doon ko tinitingnan yung binigay niya sa atin. Pasensya na po, binabahay ko lang po sa inyo ito. Kasi ganito po ang aking pag-aral sa kanya, kasi di ba po, nasa buhay diwa na po tayo at hindi na po sa titik. Kahit yung mga bagay na ito, inaaral ko muna sa aking sarili, sa pag-aral ko sa aking sarili, ay binabahay ko naman po sa pamamagitan ng hindi po sa yung sinasabing yung sa pananalita ba na kaparaanan na masigit dapat makita sa gawa, yung sa gawang kaparaanan po, ibig sabihin. Kaya ito po yung ating aralin sa buong taon po ito, na yung ating mga natutunan na ay masigit pang pinalalawak or pinalalalim yung karunungan na nandito po pala, yung sekreto na sinasabi, nandito na po sa atin, ginagawa na po natin sa tuwing ay yun nga, sorry, nadarapa at kumbaga nagkakaroon ng pagkukulang pa rin, pero tuloy-tuloy po ang biyaya niya. Doon po yung siksik liklik biyaya ng sinasabi na hindi po literally sa material na bagay, kundi higit yung sa hindi natin makita, yung kapayapaan na nagkakaroon po tayo ng binibigay po sa atin. Kaya yun po, ito po yung binabahay ko po sa kabuuan, ibig sabihin sa pangkalatan sa buong taon na ito. Ito po yung biyayang binigay sa atin na sa darating na panahon, alam ko po na ang biyayang siksik at liglig pa rin po ay tuloy-tuloy na mag-uumapaw sa bawat isa. Maraming pong salamat po. Salamat po sa pong may kapal, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, at sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa ating mahal Ninang Maria. Magandang morning po. Salamat po. Ari po bang mag-share? Si Sir Emily, kung nandiyan po. Nandiyan sila, pero hindi ba sila ng Pwede bang mag-share? O si Ate Rexy? Kung ano naman po si na lang. Marie, Doktora Marie. Doktora Marisa.
Magandang umaga po sa lahat. Sa akin pong pangunawa, katulad po ni Sister Joy at ni Sister Nimpa, ito isang malaking panawagan muli ng Panginoon na darating ng bagong taon, pagpatuloy po natin ang pagbibigay ng liwanag sa kapwa, ng walang humpay na tatagan natin ating pananampalataya na lagi nating tandaan. Hello? Tora? Ay siya ay nasa likuran nating lagi. Hello po? Yeah po. Hello po? Magulo po? Magulo po? Okay na ulit. Hello? Choppy. Giging choppy po. Happy New Year na lang po sa lahat. Thank you po. Daya mo ha. Sige. Daya ni Maria. Pwede Naging nga ituloy mo. Doktora. Naging dahilan yung choppy. O nga, doktora, tuloy mo. Ate, choppy yung site namin ni Toby. Hindi na. Kasi it's raining here. No, it's not raining here. Dali na. We're now in Canada. Maliwanag. Hindi. Ano po, pares din po kay Sister Joy at Sister Nimpa, malaking isa po itong paalala sa ating lahat na maging matatag ating pananampalataya sa ating pag-akay, huwag tayo manghinawa, ipagpatuloy nating mabuting gawain na walang pag-aalinlangan. Yun lang po. Salamat po. Happy New Year! Happy New Year! Maaari po mag-share si ating Kuya Tony. Marami pong salamat. Maraming bagay na nararapat na maunawaan ng bawat isa. Subalit, bago ang lahat ay aking munang papurihan ng Diyos sa kaitaasan at ang sa lupa'y kapayapaan na kanyang pinagkakalob sa bawat isang kanyang minamahal, lalo na po sa bawat isa sa atin na kanyang pinili at pinagkalooban ng kaunuan, karunungan, katatagan, kapayapaan, lahat ng nais ng Diyos na sa atin ay kanyang pinagkaloob. Ang bawat isa po ay tunay na may pag-aaral, lalo na po tayo sa bawat isa sa atin. Kung tayo nga po ay totoong namulat na, o baka meron pang sa mga kapatid natin ay pikit pa, ang pagkamulat po natin ay nasa atin na rin po. Nasa ating nais, nasa ating kakayahan. Kung ang lahat ng inaaral sa atin ay ating naunawaan at ating ibinibahagi o inaalam o ipinakikita sa ating buhay na itong pag-aaral nito ay mahalaga. Ang bawat siyang tao na mayroong mabuting kalooban at naliligaw ay kanyang tinatawag na muli. Tinatawag niya uli upang magkaroon ng kahayagan sa kanya ng kabutihan. Magkaroon ng kahayagan ng kanyang kaunawaan at karunungan upang maibahagi nito sa bawat kapatid kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Katulad ni Pablo po, ay kanyang inusig ang mga alagad ng Panginoong Hesus. Subalit binigyan siya ng isang bagay na aral sa kanya. Binulag niya ang mata ng ating Apostol Pablo. Sa paraan na ito ay nagkaroon ng liwanag ang ating kapatid na ito. Ngayon din po sa bawat isa sa atin. Sa karanasan o sa pag-aaral ay nagkakaroon po tayo ng paliwanagan. Lalo po tayong nagbubukas o nakikipag-aralan sa mga tinapay na ipinagkakalob sa bawat isa sa atin. Ito po ay napakahalaga sa atin. Ang ating pag-aaral po ay sunusubo kung talagang tayo ay matatag sa ating pinag-aaralan tungkol sa buhay na ito sa lupa.
Hindi ang hinahangad ng nag-aaral ng tungkol sa Diyos, ang kanilang hangad ay katanyagan, kataasan, kayamanan. Hindi po ito ang nais ng Panginoon sa atin. Ang kayamanan sa lupa na ito ay walang halaga sa Kanya. Kaya nga, ang pinipili niya ay mga mabababang kalooban, malinis sa isipan at mapagmahal sa kapwa. Yan po ang nais niya. Kung tayo po ay tinawag ng Diyos sa bawat isa, lahat po tayo daraan sa pag-aaral o sa pagsupog na ating tinatawag. Kung tayo po ay nagbago na sa ating sarili at nalampasan na natin ang pag-aaral na ito at naunawaan na natin at nalaman natin na ito pala ang nais ng Diyos sa bawat isa atin. Kaya ang bawat sa tinuturuan pa at pinapagkalooban ng karunungan na dapat natin maunawaan na ito ay dapat natin ibahagi sa ating mga kapatid. Kung tayo po ay natapos na at namulat na sa pag-aaral na ito naman po ay darating sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa malapit sa ating buhay. Umpisa sa ating asawa, sa ating kapatid, sa ating mga anak, sa lahat ng ating mga ugnayan sa ating mga tungkol sa kalaman. Yan po ang pag-aaral na ito upang ang lahat ng bahagi na ating naunawaan ay ipamamahagi natin sa ating mga mahal sa buhay upang magkaroon ng kapayapaan. Kung tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan, ibabahagi natin po ito sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga, ito ang pangako niya. Kung tayo po ay nagbago na, ang lahat ng ating mga mahal sa buhay ay may magandang kinabukasan. Totoo naman po yan. At karamihan po sa atin ay mayroong magandang kinabukasan na ating mga anak, ang ating mga magulang, ating mga kapatid. Totoo po ang Panginoon po ay totoo kapag kanyang sinabi at winika. At siya po ay nangako. Ang pangako niya po ay hindi mababali, hindi mawawala. Tunay po. Kung tayo po ay nagtataas ng ating suliran, humihingi ng gabay, humihingi ng kasagutan. Ang kasagutan na po ito ay hindi niya agad ipagkakalob sapagkat alam niya kung ano ang nasa kalooban natin. Alam niya kung ano ang nasa isip natin. Alam niya kung ano ang ating naramdaman sa bawat isa sa atin. Walang kung malilihim sa Kanya. Kaya tinitignan niya ang Kanyang minamahal kung ito nga'y baka pamaligaw. Kung tayo Kanyang kawan na at merong naligaw na isa, iiwan niya ang 99 at hahanapin niya ang isa. Ganyan niya kamahal tayo. Ang kasagutan po sa ating mga hinihiling ay totoong mangyayari at nangyayari. Ibahagi ko lang po sa inyo kung naunawaan nyo na o nabatid nyo na ang mga nangyayari sa aking buhay. Alam niyo po, unti-unti, ipinakikita niyo sa akin. Ipinakikita niyo sa akin ang kanyang pagmamahal sa akin. Ipinamamalas niya sa akin kung sino ang nagmamahal sa akin. Katulad nung araw na walang nagmamahal sa akin, walang tumitingin sa akin, walang nagpapaalala sa akin. Ngayon po ay ipinakikita niya sa akin. Ganyan po ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Dinadarang niya muna sa lahat ng suliranin upang lalo tayong magkaroon ng ugnayan sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kung tayo po'y naliligaw at tayo po'y nakikipag-aral lang, sayang po ang panahon na ating
pinagkakaisa o pinag-aaralan sa buhay na ito. Ang pag-aaral po ay napakahiwaga. Kung nakikita nyo sa Facebook o sa lahat ng mga nagtuturo ng aralan sa salita ng Diyos ay napakalayo. Napakalayo po. Hindi nila nababatid ang tunay na katotohanan kung ano ang hiwaga. Hiwaga ng Diyos na sa lahat ng mga bagay. Kung paano niya sinimulan ang paglikha ng lahat ng bagay hanggang sa atin bago niya nalikha ang lahat ng bagay ay ginawa niya muna ang ating lahat ng pangangailangan upang tayo magpatuloy sa buhay. Yun nga lang ay nagkaroon ng kasalanan ang ating mga ninuno magmula kay Adan at Eva, kay Moises, sa lahat ng ating naunawaan sa ating pinag-aaralan na sa buhay na ito. Lahat yan hanggang sa ating kasalukuyan ay ating dapat na maunawaan at malaman. Nakikita nyo ang panahon ngayon, napakaligalig. Nagkakaroon ng mga hidwaan sa bawat bansa. Nagkakaroon ng giyera. Dahil lamang, aking mga kapatid, dahil lamang sa isang reliyon, kung ano ang pinaniniwalaan ng karamihan, kung paano sila namulat sa katotohanan. Pasalamat tayo at merong gabay ang bawat isa sa atin kung paano tayo namulat sa katotohanan. Iilan lamang ang pinagkakalooban ng Diyos ng katotohanan. Kung mabibilang natin sa daliri ay napakahalaga. Kaya nga nagtatag siya, aking mga kapatid, ng 12 apostoles na lahat tayo pares-pares. Kung sa ating sarili, isipin nyo, bakit pares-pares ang ating nasa ating katawan? Bakit? Bakit may masama at may mabuti? Bakit may namamatay at may nabubuhay? Simula pa lamang kay Adan at si Eva, ng ang kanyang anak na dalawa, bakit pinatay yung isang kapatid, bakit pinatay? Simula pa malang ay meron ng kasama. Hanggang ngayon, ang kasamaan ay hindi po mawawala yan. Yan po ay nasa kalikasan na ng ating buhay dito sa mundo. Kasama na natin sa buhay niyan. Tayo po ay nag-aaral lamang upang makita natin ang katotohanan. Ang buhay na walang hanggan. Itinuturo po sa atin ang liwanag na dapat nating takin sa buhay na hindi ang kadiliman. Dalawa lang naman po ang ating pipiliin, kung sa kaliwa o sa kanan, sa liwanag o sa dilim, sa buhay o kamatayan. Yan, dalawa po na yan ay magkasama. Ang kalikasan ng lalang ng ating Panginoong ito. Aalamin natin lahat ng kanyang lihim. Subalit, paano natin malalaman ang kanyang lihim? Kung ang ating isip, damdamin at kalooban ay napakarumi. Hindi liwanag ang nasa atin, kundi ang kadiliman. Ang dilim ay lalong dumidilim kapag walang liwanag. Kaya maraming naliligaw aking mga kapatid sa mundo na ito. Ang lahat ng pahiwating ng Diyos, aking mga kapatid. Sa COVID na lang, wala pa rin natuto. Inihinto niya ang mga gawain ng tao. Inihinto niya ang mga sarap na ginagawa ng lahat ng tao. Inihinto niya ang lahat ng mga tumutungo sa iba-ibang bansa upang magpakasarap. Yan ang katotohanan. Ang liwanag ng Diyos na hindi naunawaan ng tao na dapat magbago ang isang masama na maging mabuti sa kapwa. Kaya po, ang mga nangyayari sa buhay na ito sa atin, pasalamat po tayo at meron pa rin po tayong katahimikan, kapayapaan, sapagkat ang Diyos ay nasa ating katabi, sa ating tabi, at hindi tayo pinabayaan. Kahit anumang
sakuna ang mangyari. At hindi siya papayag kung tayo'y muling maligaw. Now, sa ay ang bawat isa, kung ang pag-aaral, kung tayo'y merong ng talino at karunungan, kaunawaan, ay magpatuloy po tayo. Hindi po sapat na tayo'y makinig, makapag-aralan. Kung ano ang ibabahagi natin na ating natutunan ay napakahalaga. Lalo-lalo na sa mga suliranin dumarating sa ating mga kahit na sino po ay magandang ibahagi upang magkaroon ng unawa. Iba-iba pong uri ang pagsupok ng Panginoon kung ang pag-aaral na ito na dapat natin manawa. Ang pag-aaral ay malawak, mahiwaga, sapagkat ang Diyos ay mahiwaga. Hindi nakikita ng dalawang mata, pagkos naramdaman at nasa isip. Magandang umaga po muli sa bawat isa at kapayapaan ay kanya pinagkaloob sa bawat isang kanyang binamang. Kapayapaan, manatiling pababa ang kaloob. Marami po salamat. Magandang Salamat po. Ang maaari po magbahagi si kapatid na Lydia. Magandang umaga po. Sa akin pong, bago po kalala. Okay na po. Salamat sa kahit asa sa pagbilang Ama. Sa akin pong pagkakaunawa po, ito pong binigay ng paksa ay meron po mga tinatawan na kawal, may pinuno, may lunsod, meron si Pablo, na tao, Silas, at si Lydia, at may Romano. Ayun po sa akin ng pagkakaunawa po, mapaloob lang po sa isang katauhan ng isang tao. Di ba po, bilang isang na sa kanya, kung sa atin po, na kailangan po na minsan maging awal o kaya minsan maging pinuno, kumbaga marami po kapag na ayon po sa mga natutunan natin sa kanyang sa atin. At nawa po yun, kalaunan din po, bandang sa atin. Sa lahat na naiunan natin pag-aral. Pag tayo po ay is ng pagsusulit. Kaya nawa po, magamit natin sa kanya maayos na merong taglay na pangunawa at dahil po pag tayo tumaan sa pagsulit at ito natin pagkasal. Ito nakakaya wala tayo. Pero pag once na nagamit natin itinuro sa atin at paalala sa atin, para na tayo makakapagpapuri sa kakilang Ama. Kaya nga po, panalangin po natin sa tuwing na sa lahat ng oras po, lalo na pag tayo sa subo, dinig natin sa yakap niya tayo ng fit sa ganito tayo sa tayo simpakal nakikita tayo tapos hindi naman po natin kaya nga po kaya tayo sa fit ng una palagay at sa yakawin sa magitan nga tayo po sa siya po lagi ang sa atin nasa ganun po at iwanan bilang po asis kabutila kasi ng institution. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng bawat isa. Hindi makakulag sila, Sister Emily, Sister Lexi at Brother Louie.
Ngayon po ang kinapay na pinagkaloob sa kalagitnaan ay pinatutuon sa daan at bawat isang kabuuan. Sabi nga, sinabi nga niya, ipinaalam na makawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at nangako sila na malamang mamamayang Romano man ang mga. Sa mga bagay na yan ay nakikita nga na sabi nga, ang pahiwatig ng dakilang liga ay hindi lamang makakausap mo yung mga tao na inakayayan ninyo at tinutulungan ninyo ang maunawaan ng mga bahagi ng mga titik sa taringhana. Kung inaakala nga ng isang kabuuan na hindi ito tumitimo doon sa pinamahatian, nababaling mo ang isang kabuuan. Tulad nga ng bigas sa kalagitnaan, na ang bawat ipinagkaloob ng inyong kabuuan na nagmumula sa buong may kapal, ito ay tumitimo sa kanilang kamatayan. Wika nga sa bawat isa, nang kayo'y tinawag ng buong may kapal sa iba't ibang pamamaraan. Unang-una na iginising sa inyo ay unang yung pindigin. Kung ano ang unang pindigin na yan, para alam nyo na ang kaunungan na yan. Sa mga bagay na yan, inahatid sa inyo na kayo'y magkaisa sa isang pananampalataya sa buong may kapal. Sapagkat sumasa inyo ang buong may kapal, sumasa inyo ang salita ng nakinaglabigan. Kung ito'y inyong isa sa buhay, isa sa ganap ninyo, ito na mayroong pag-ibig na wagas sa bawat isang kabuuan. Nang sa gayon ng mga bagay-bagay na narito sa lupa ay magkaroon ng liwanag sa apat na sulok ng sandaigdigan. At kung nga sabi na sa inyo kung may kapal, sino ang magiging kabakan ninyo? Sino ang inyong magiging kaaway? Sino ang inyong magiging kalaban? Magwawagi ka na sila sa inyong pakikipagtunggali. Gayong nasa sa inyo ang buong may kapal. Nasa sa inyo ang kanyang buktong na anak ng banal na espiritu na siyang maghahayag sa lahat ng bawat isa. Kaya nga sinabi, kumaroon at humingi ng pamahin sa dalawa, inilabas nila ang mga ito at pinag-usapan ng umalis. Doon sa mga bagay na yan, wika nga ang dalawang pintigin o sa bawat isang kabuuan, ay meron kayong biyaya na nasa inyong katataungan. Yung katatagan at kahinaan, ibig sabihin ng babae at ang lalaki, ay nasa inyong kabuuan. At sa dalawang bagay na yan na pinag-usapan, ito'y umalis. Bakit umalis? Magpahayag ng mabuting balita. At paglabas nga ninyo sa inyong kabuuan, dati nagpulong kayo sa mga biyaya na pagkalupaan o yung ibon ng laman. Ngayon, binuksan ang inyong kamalayan at kaisipan sa mga buhay salita ng dakilang lupa na walang labadura. Salita na nagbibigay sa inyo ng kaunawaan at kalakasan. At sabi nga, paglabas ng binagkuhan, si Pablo at sila ay nagbumoy sa bahay ni Lydia, sa isang kabayanan, sa isang kakulungan. Ang pagpapala ng dakilang lumika sa inyong katauhan, sabi nga sumainyo kayo ako sa inyong kabuuan. Manangan ako sa inyong kamalayan at doon ng kapayapaan na aking ihaging sa sangkalupaan. At ang Lydia nga po dito ay yung magiging matuwid na pagmangangaral sa lahat ng bawat isa. Dinatnan nila roon ang mga kapatid na mga nananampalataya, mga nag-aasam na makakita, makaramdam ng mga pagpapala ng buong may kapal. Kaya nga, bago umalis ang inyong kalagayan, ang inyong kabuuan sa pagpikis ng inyong kamalayan, yung isipan namin at kalooban, ang babae at lalaki magkaisa sa hatigain, maisa buhay, ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat at bawat isa.
at may pasubali siyang ibinibigay sa inyo na kayo'y magpakatatag sa mga bagay na narito sa lupang ito ay magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya at pananalig sa buong may kapal. Sapagat tulad po ito ng isang langis o isang makina, kapag ito ay inyong binuksan, ito ay umaandar hanggang sa maubusan siya ng langis. So habang kayo ay nagsasabuhay at nagsasaganap ng mga mabuting balita ng buong may kapal, napanghihinaan din kayo. Bakit kaya kung nawiga sa inyo, napanghihinaan din kayo? Napanghihinaan ang kabuuan dahil tila ba ang inyong pagpapagal ay hindi nagkakaroon ng kasalutan. Pwede ka sa inyong kanina na ang sabi niya na habang kayo'y naghahatid ng mabuting balita sa inyong nasasakupan, sa inyong mga sa buhay, sa inyong kapwa-tao, na tila bagay hindi sila naaantig doon sa mga inaabot sa amin. Yung biyaya na pinagkaloob sa iyo ng buong may kapal, tila bagay hindi nila nararamdaman. Gibaan sa amin sa iyo. Ito'y titibo sa kanila. Maliligalig ang kanilang sambahayan. Hahanapin nila kung nasaan at kung sino ang nagwika dito sa kanila. Sapagkat sa kanilang kabuuan ay magkakaroon sila ng pagbabaka. Yung dalawang katauhan na dyan sa isang katauhan. Nagkakaroon ng pagbabaka yan sapagkat inaalam nila saan ba ito nagmula, sino ba ang nagbahagi, at paano po ba ito may isa sa katuparan. Kaya huwag kayo mag-alala o manangis kung ang inyong mga mahal sa buhay o ang inyong kapwa-tao na inyong pinahatiran ng mabuting balita ng kaligtasan ay pakiramdam ninyo ay walang epekto sa kanila. Wala silang naramdaman. Sabi niya, ito'y uukil-kil sa kanilang damdamin at kalooban. At malalaman nila na tila bagay may katotohanan yung naghatid sa amin ng kapanatagan. May katotohanan yung naghatid sa amin na naramdaman ko ang pag-ibig ng dakilang mga. Iyaan ay binigay sa inyo na huwag kayong mag-alinlangan. Kaya sabi nga, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sapagkat marami pang kayong kaharapin na mga kapatid ninyo na naghahanap ng mga paggabay. Sapagkat karamihan nga ng wika na marami ng pantas sa banal na salita ng Diyos. Ngunit ang pantas na ito ay talinghaga nila itong winiwika. Talinghaga nitong sinasabuhay. Talinghaga pa rin nila itong natatanggap. Sapagkat yun ang winika sa kanila, yun ang pinangaral sa kanila, at yun ay kanilang dapat sundin. Sapagkat kapag hindi nyo sinunod ang kanilang wika, kayo'y malulubog sa kasalanan. Kayo'y mawawalay sa pamamaykapal. Kayo din ay mawawalay sa aming samahan. Ang salita ng dakilang lumikay bumubuo ng isang katawan. Ang salita ng dakilang lumikay nagbibigkis ng pag-ibig, hindi sumisira. Ang salita ng dakilang lumikay bumubuhay ng mga patay. At ang salita niya ay nagbibigay pag-asa sa lahat at bawat isa. Ngayon, sino ang nagwika? Saan kayo pupunta? Kung ang salita ng dakilang lumikay kabaligtaran sa kanilang hinahayag. Tila bagay
nagkakaroon ng pagkatakot o tinatakot ang isang mananampalataya. Kapag kayo'y hindi sumunod sa Kanya, kayo'y parurusahan. Kayo'y mamamatay. Wika nga sa inyo, ang salita ng dakilang lumikha ay bumibigkis. Nagbibigay buhay. Nagbibigay pag-asa sa lahat ng bawat isa. Upang muli niya itugtong ang kanyang pangyapang nang merong katatagan sa kanyang paglalakbay patungo muli sa kanyang kalagayan. Kung magkagayon aking mga kapatid na mag-aaral, tulad nga ngayon, panibagong buwan o taon na naman ang darating na inyong kaharapin. Panibagong taon na naman na inyong pagsisikapan na makalikom kayo ng mga biyaya mula sa pong may kapal. Makapag-impok kayo ng inyong pinagpaganan. At ang biyayang iyan ang siyang magbibigay din sa inyo ng kalakasan. Tulad ng wika sa inyo. Kayo'y magniningig sa lahat ng panahon. Kung ito ay inyong naisa sa buhay at naisa sa ganap ng matapat na paglilingkuran, lagi niya itong inakukikil sa iyo. Lagi niya itong humihiga sa iyo. Maglingkuran kayo ng matapat at may banal na gawain upang ang aking salita ay maglingmig sa lahat ng panahon. Narito kayo sa kapatagan ng lupa at mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat at bawat isang kabuuan. Mula kayo ng magpasunan. Muli aking mga kapatid na mag-aaral. Wigas ng dakilang lumikha ay pinagkulo ko sa aking mga anak ang aking salita. Ang aking pangaral ay nagbibigay pag-asa, nagbibigay kalakasan, nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kasaganahan. Di lamang na material, bagkus ng espiritual. Hinahatid ko sa lahat at bawat isa ang mabuting balitang ito, na ang lahat ay pumanigig sa aking harapan. At ako'y kanilang papurihan at pasalamatan. Sambahin ang aking ngalan sa anuman sulok ng sandaigdigan ito. Iyan ang winika ng dakilang lumikha sa lahat ng bawat isa. At ang kapayapaan at kapanatagan ay maghahalik sa mga sulok ng sandaigdigan. Kaya aking mga kapatid na mag-aaral, pinupuri ng dakilang lumikha ang bawat isang kabuuan na nagsikap, nagtiyaga, nag-antay ng pagpapala ng pagpapala. At di niya kayo nakaligtaan. Hindi niya kayo nalimutan. Bagkus kayo'y akay-akay niya habang kayo'y naghahanap ng inyong kasandutan sa inyong mga katanungan. Kung inyong mapapansin ang kapunan, nakatapos at matapos na ang taon ito. Hindi siya nagkulang sa inyo. Hindi niya kayo hinayaan na malumong. Sabihin na nga ninyo na isang piseta na lang sa inyong lambutan. Ngunit ang isang pisetang ito'y hindi nauubos. Sapagkat laging siksik-likling ang pagpapalang ipinagkakaloob ng dakilang sa lahat at bawat isa. Muli sa panibagong taon na inyong isasaganap at isasabuhay, manatili ang inyong sangkatauhan, ang inyong kabuuan sa isang pananampalataya, sa isang pananalig, sa isang gawain ng kabutihan na ihayag ito ng matapat sa bawat isa na banal na gawain. Upang ang kanyang salita ay magdigdig sa apat na sulok ng sandaigdigan ito at magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan ang lahat at mga isa. Maraming nag-uwika ng katapusan na ng panahon. Maraming nag-uwika
na ito na ang pagbuho ng sandaigdigan. Ang nasa kalawakan at nasa kalupaan ay pagkakaisihin at ganyan nung wasakin pagdating ng araw na ito. Sino sa inyo ang nakakaanak? Sino sa inyo ang nagwiga na ito? Huwag niyong gunawin ang inyong sambahayan sa pamamagitan ng inyong kulang. Sa pamamagitan ng inyong gunuginig. Sapagkat winiga ng pong may kapal na hindi ko na muli igibain o wawasakin ang aking ginawa. Bagkus sila'y aking aagayin at tatawagin sa gitna ng kanilang kabanahan. Tunguin ninyo ang landas ng buhay ng kabanalan at mapapanatag ang inyong katawan. Wika ko mapuli ang sino mang nagbigay ng kaligaligan sa aking mga pasling. Sa kanya ko ipahatid ang mga bagay na ito. At sa libong laksa na salot ang kanyang makakamtan, kung ang aking mga anak ay kanyang dinuruhagi. Tandaan niyo ang aking bigyan. Ang kanilang yaman ay kubuho. Ang kanilang kapangyarihan ay mawawala. Ganon din ang kanigmingan ng kanilang kabuuan ay lubusang maglalaho. Ipahahatid ko sa kanila ang saklot ng kadiliman kapag ang aking mga anak ay kanilang muling pagmamagitan. Hindi ko nahahayang pagmuli na sila'y maghari sa kapatagan ng lupa at ang kanilang kalakasan at kapangyarihan ay kanilang ibinabato sa aking mga anak na mga alipin sa kanilang paningin. Ihatid ko sa kanila ang marapat at karapat dapat nakahatungan. Sumainyo ang kapayapaan, aking mga kapatid na madala. Muli, huwag kayong mangamba ni mag-alala. Ako ang namimika sa inyo at naghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kampanya at pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng bawat isa. Ang bawat isang manggagawa ay merong kaupahan. Huwag kayong maglabis sa inyong hangarin. Bagkus kung ano ang pinagkaloob ay inyong tanggapin. At ihatid ang kapayapaan sa lahat ng pambansa. Mula ngayon ang pasonanan. Muli, makikipagdarasdasan na po sa kalagitnaan ang pagpapala ng pong may kapanay suminyo. Ang kasaganan at kalakasan ay ating inahatid sa lahat. Ang basbas ng pong may kapal ng dakilang anak at ng banal na Espiritu Santo sumainyo ang kalakasan kagalingan sa anumang karamdaman. Kasaganahan, siksik, kilig at umaapaw ang pagpapala ng buong kapal. Ang kapayapaan at kapanatagan ay sumainyo wala ngayon at magpasulit ang basbas ng dakilang Ama, ng dakilang Anak, at ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo ang kapayapaan. Banal na pag-ibig, banal na liwanag ay mananaw sa inyo sa lahat ng kapanaman. Ako'y sa inyong kapatid, ako ang iyong kapatid sa Espiritu at katotohanan. Banal na puso ni Jesus naman. Magandang umaga sa inyo. Salamat po. Magandang umaga po. Salamat po.